minute. Mag-inang Abigail at Francesca dumalaw sa puntod ni Francis M. para magpasalamat. Ama ni Liza Soberano, makuda, sobrang epal na. Jinky Pacquiao binabash dahil sa kanyang itsura. Richie Rivero, natagpuan na raw ang kanyang the right one. Ang maiinit na showbiz balita, narito na! Abay, alauna na po uli ng tanghali mga kapatid. Unang araw po ng ating 1 linggong pag-ibig sa Christy per Minute. Maraming salamat po, kasabay ang pag-iingat. Mainit pero maulan. Dobling ingat po tayo mga kapatid. At sa atin pong mga CFMers dito sa ating bayan, lalo na po sa magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo. Maraming salamat sa inyo. Tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sa totoo tayo. At syempre, nagkakakita na po tayo ng Sakdal Linaw sa Signal 1PH. Ganun din po sa Radyo 5 FB Live, YouTube at Signal Play App. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. At heto na po ang aking partner. Kumusta ka na ba dyan, Romel Chica? Ano ba ang klima sa Las Piñas? Romel Chica! Nanay, magandang tanghali po. At magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy Monday po ang bungad namin sa inyong lahat. Siyempre, ang klima dito sa Las Piñas, makulimlim. Hanggang ngayon, bukang uulan na. Kaya bago umulan, i-share nyo na po ang ating effort YouTube para sa mga post, tweet at comments. At huwag mo kalilimutan ang ating official hashtag, Christy per Minute. Salamat po. Yes! Naku naman, alam mo, kahit na maulan, ang showbiz naman, super init ngayon, ang dami-daming issue. Nanganganak po ng nanganganak at kung kailan titigil ang panganganak, wala pong nakakailam kung kailan. Siyempre po, ang una naming paksa ni Romel Chica ay ang napakainit pa rin pong pinagpipistahan ng buong bayan ngayon, ang tungkol po sa paglantad nitong si Abigail Wright, na nagkaroon ng relasyon, ilang taon na po ang nakararaan sa ating master rapper na si Francis Magalona. Nagkaroon po ng bunga ang kanilang pagmamahalan at eto na nga po, ang batang ito ang tinitirya ng marami. Itong si Gail Francesca. Romel, komento mo. Ay, naku, eto na nga. Dahil nakabantay na ang mga mata ng ating mga social media na lalo dahil bawat kilos ng mag-ina ngayon ay pinupost sila. Katulad na lang po yung nakikita natin sa screen, ang pagdalong ng mag-ina sa puntod ng kanyang karelasyon ng 15 years na ngayon lang natin nalaman na ito na sila. Talagang bawat kilos ng mag-ina talagang inilalabas na. Wala na tayong hinihingi pa, kundi nadadagdagan lang ng mga pangalan na gustong magpatotoo sa mga kwento ng nakaraan. Diba? Alam mo, sabi ko nga di ba? Kahit po sa SNN, na mamayang hapon po, alas 4 ay mapapanood nyo na, ganun din po ang linya ng aming opinyon. Okay lang po na huwag na natin pakialaman yung nakaraan ng namayapang si Francis M. at ni Abigail. Pero sabi nga natin, di ba, sana ay iiwas naman po natin yung bata na walang kasalanan sa pangyayaring ito. Uulitin ko, maririnig niyo po ng paulit-ulit sa SNN mamaya, wala pong bata o sanggol na nakapamili kung sino ang kanyang magiging mga magulang. Sana po, bigyan natin ng kahit kaunting palugit ng pangunawa at pagmamahal itong si Francesca. Wala siyang kinalaman dyan, di ba? At ang dami-dami na nga pong lumalabas na kwento ngayon na hindi lang naman daw kay Abigail. Meron pa rin sa ibang mga babae na nakarelasyon noon ni Kiko. At meron na rin po nagpapatunay na hindi naman daw po kasal kasi itong si Kiko kay Pia Magalona. At totoo daw po itong relasyon nila ni Abigail, di ba? Kung ano man po ang kahihinatnan nito, ito yung patunay po na para lata ng bagoong to o bote ng bagoong. Ano mang higpit ang gawin nating pagtatakip, isang araw, lilitaw at lilitaw pa rin, lalabas ang katotohanan. Wala pong maitatago sa mundong ito. Di ba naman? Sino mag-aakala after 15 years may bubulaga
na isang ganitong kwento, di ba? Oo. Ay, nako. At saka siguro po walang sino man sa atin ang maaaring tumawag ng pangalan sa isang tao, lalo na kung wala tayong alam sa mahabang kwento ng kanilang pagmamahalan. Ganun lang naman yon, di ba? Oo. Total nakaraan na po ito at nandyan na, may produkto na. Bigyan na po natin ng pangunawa na lamang, di ba? Kung ano man yung lalabas pa, makinig na lang po tayo. Basta preno-preno lang sa pagbibitiw ng mga salita na syempre nakapananakit sa ating binibira, di ba? Yun lang naman yon. Kaya, ay nako, eto sabi ni Boycie Caragay, tama lang na ipakilala niya sa publiko ang anak niya ni Francis M. Walang masama dito dahil karapatan din ito ng bata. Tama, Boycie, di ba? At saka, hindi dapat na idamay dito sa naganap ang bata na walang kamalay-malay. Tama, Ate Teng, respeto na lang sa bata. Kawawa naman si Abigail, walang kasalanan ang bata. Tita Julie Paras, naintindihan ko na nauunawaan mo rin ito. At tayo pong lahat ay nakikisimpatya pagdating sa isang batang walang kamalay-malay, di ba? Wala naman kasi nakakapamili talagang anak di ba? Yes. Sa kung sino ang kanyang magiging magulang at magpapalaki sa kanya ng mga magulang. Wala po. Kaya dapat ilabas natin sa usapin itong si Francesca. Tama nang andyan na yung kwento ng kanyang ama't ina, no? At saka, magbigay po tayo ng pangunawa sa mga taong walang kasalanan. Yun lang naman yun, di ba? Hi, maraming salamat. Batang Maynila to. Napakasipag mo talaga. Bawat kibot, meron ka na kagad content. Ang bilis! Ang bilis-bilis mo, kaya naman padagdag ang iyong mga subscribers. Maraming salamat. Sabi ni Tita Nene Olanday, bukas na ang tindahan, CFM na at nakatutok na kami, sabi ni Tita Nene. Tita Nene, hindi lang ito ang nagbukas sa tindahan Mamayang alas 4, magbubukas na rin ang tindahan ng Showbiz Now na. Oo, ayan. Pati si Tito Rene at saka Tita Sofia Angeles, nakatutok na rin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At ang aking pintor, magaling na pintor na si Jun Morondos. Malamig na umaga at tanghali, malamig na tuwina. Thank you. Boycie Caragay, gusto ko lang sabihin sa iyo, yung pintor na gumawa sa likod ko, ayan, mga bulaklak, Joe Florendo ng Tanay, isang magaling na pintor. Thank you, thank you. Ayan, nakakatuwa na nakakalungkot yung ganitong pangyayari na merong bumibira kay Abigail, meron din namang nakikipatya. Saka yung, tama lang naman, na after 15 years at saka ka lang lumitaw. Pero yung pong paglalabas tungkol sa bata, wala pong nakakaalam yan kung kailan siya lalabas at kung kailan siya itatago abang panahon. Maganda na rin, bigyan po natin ng chance yung bata. Kung may talento po siyang i-offer sa atin, iaalok, tayo po ang huhusga nun, hindi po ang kahit sino, di ba? Ayun, correct. Siyempre, why not, di ba? At sabi ni Mayang, dahil sa iyo na po manggagaling. Ang bawat bata ay regalo ng langit. Hindi ginusto ni Francesca na malagay sa hot seat. Nakakaawa po ang bata. Di pa nga po nagso-showbiz, nakakatikim na po ng bashing. Tama, Mayang, di ba? Nakakaawa. Hindi pa man po nakakaunang hakbang yung bata, huhusga na agad natin. Ibigay po natin sa kanya yon. Total, tayo rin naman po huhusga kung may talento siya o wala. Ayun, correct. Yun. Kung pagkait sa bata, total, pagkaitan na nga siya na hindi niya nakita yung tatay niya, di ba? Hindi niya nasilayan. Yes. 6 na buwan si Francesca nung huli silang magkitang mag-ama. Yun yun. 6 na buwan. At pagkatapos noon ay hindi na dahil na mayapa na nga ng 2009 itong si Francis Magalona, di ba? Walang kasalanan ng bata. Huwag natin siyang idamay, sabi ni Tita Nene Olanday. Alam mo, sa totoo lang, sa kahit anong usapin, pagdating po sa bata, sensitibo po tayo. Kasi wala talagang kinalaman. Hindi po dapat idamay sa mga ganitong usapin na hindi pa niya mauunawaan. Okay, malaki na siya ngayon. Pero alam niya ang kwento. Kaya sabi nga niya, hindi naman siya masyadong nababagabag. Di ba naman? Correct. Ay, nako. Aba, si Zaldi Aquino.
nakikinig sila ni Ninang Tessa habang nag-house to house. Maraming salamat. Talagang si FMA, napaka may weight para sa inyo, di ba? Thank Good you. luck Thank you po. so much. Oo. Sabi naman ni Wating-Wating ng Lord, balita ko nakapag-FaceTime ka. Sa Ay, mga opo. miyembro ng Tingaling-aling Dingdong. Naku, nanay, sa pasasalamatan ko po yun ng bonggang-bongga kasi marami pong salamat, tingaling-aling angels. Marami pong salamat Sabi ko, Tingaling-aling Dingdong. Bakit? Bakit? Oh. Marami pong Sino-sino? salamat. Sino-sino? Si Iram Lia, si Miss Nags, at saka si Wating-Wating lang po ang sa amin nag-FaceTime kaming 4 po. Marami pong salamat sa Hindi tulong nyo po. pala nakasama si Juris sa, si Doktor. Juris Doctor Channel, Opo, bigla Ayan. kasi po. Sabi nga ni Iram Lia, Nanay, nag-FaceTime kami ni Romel Chica kahapon. Sana isang araw tayo naman. Walang problema, basta nagkasundo ang ating mga oras. Naku, go lang yan. Totoo. Okay. Eto na, sabi ni Wating-Wating, opinion ko lang, Nanay. Abigail opened the can of worms, ika nga nila. Kung may value ang story nila, sana inuna ikwento sa biographer, hindi sa pawn shop na may price na 500. Naintindihan kita, Wating-Wating, pero naungkat lang ang kwentong ito dahil nga nagpunta siya para ibenta yung jersey. Tinanong naman itong si Boss Toyo kung ano ang kwento sa likod nitong ba't nga naman nagkaroon itong si Abigail, di ba? Ng jersey ni Francis Magalona. At yun, higit sa ano pa man, ang pinag-interesan ni Boss Toyo, yung kwento sa likod ng jersey. Yun yun, anak. Okay? Ang bagay. Totoo yan, totoo. Ay nako, si Juris, ano siya ngayon, kumbaga sa basketball player, na-sideline siya ngayon. Kasi nananakit yung kanyang sciatic nerves. Nako, ang sakit niyan, anak. Nangyari na yung pinch nerve sa akin. Alam ko, magpagaling ka. Matindi yan. Pinakamahirap na sakit na naramdaman ko yan. Matindi yan. Okay, punta naman tayo dito sa isa pang paksa. Kung napansin niyo po, nagpo-post ngayon yung ama ni Liza Soberano ng, siyempre, depensa, mauunawaan na natin dahil anak niya ito di ba? Kaya lang, na marami nanenegahan kay Mr. Jan, di ba? Maraming nanenegahan dahil kung ano-ano po ang kanyang ipinopost, katulad yung ano kaya ang masasabi ngayon niyang si OG Diaz at kampo ni Christy Fermin. Tungkol sa, kasi nga ipapalabas na raw yung pelikula ni Liza Soberano sa February. Yung alam niyo po, Mr. Jan, kung napapansin niyo at kayo nakikinig at nanonood ng aming mga kwento tungkol sa inyong anak, ano ang nasa dulo namin? Lagi naming sinasabi, maraming salamat kung matutupad ang kanyang Hollywood dream at malaking kasiyahan ito para sa kanyang mga tagahanga. Hindi po namin sinabi na ayaw namin magtagumpay ang inyong anak. Wala kaming ganon. Katulad kay OG Diaz. Alam mo, napakabait ng dating manager ng anak nyo. Kahit ano na po ang nangyari at nagkabali-baligtad na ang kwento, si OG Diaz ay nananatiling mapagmahal na manager, mapagmalasakit na manager sa inyong anak. Hindi siya nagsalita ng mga ikasisira ni Liza. Di ba naman, Romel? Opo, at saka pinag-uusapan po kasi artista po yung anak nyo na pag-uusapan po at malaking malaking bentahe sa kabila ng lahat na pag-uusapan pa rin po si Liza. Di ba? At saka Romel, kung napansin mo doon sa IG niya, yung spelling ng apelyido ko mali. P. Alam mo, Mang Jan, ang tagal-tagal nyo na sa showbiz ni Liza. Ang laki na ng pakinabang ninyo sa mundong ito na ginagalawan natin. Hanggang ngayon, di mo alam ang spelling ng aking apelyido. F po, hindi P. Walang PNF syndrome. F po yon. At sana wag nyo nang haluan ng kanigahan. Kung magtatagumpay ang anak ninyo, maraming salamat. Kung mabibigo, bigyan natin ng another chance. Ika nga. Pero tama na yung mga ganyan. Ganon din sa sinabi ni OG. Wag nang panega-nega pa. Diba? Pasalamat nga tayo kung maipapalabas na nga sa February ang pelikula ng anak nyo. Ba't may mga ganyan-ganyan pa, Mr. Jan? Wag na kayong humalo pa.
Di ba? Ang ganda na di ba? Ang ganda Huwag nang ganyan. Huwag, di ba nga? Nakakaloka kayo. Pinakaanyaya kasi ito ng Kanigahan. Kanigahan at nagpo-provoke kasi siya. Parang ano ba yun? Mga company na ni Ang paborito ko talaga, yung karibal ng kanyang asawa. Aba, nag-text sa akin kung ano-ano pinagsasasabi. Isa lang ang sinagot ko. Alamin mo muna ang spelling ng pangalan ko bago ka magreklamo. Walang H. Yun lang. ayun na. Yun lang. Tapos, Magagalit kayo hindi nyo nga alam ang spelling nung pinatutungkulan yung tao. At saka, malaki po ang naging papel ng mga manunulat, ng mga reporters sa karera ng inyong anak, Mr. John. Kaya hindi namin inaasahan tatanaw kayo ng utang na loob. Dahil ang pagtanaw po ng ganyang utang na loob ay kusa at hindi ipinipilit. Pero wag na kayong nangnenega pa. Wag na. Walang ganyanan. Baka mamaya maurot na naman yung pangarap ng anak nyo kapag ganyan kayo. Di ba? Kani Tita Julie, para sa February pa pala ipalalabas ko ang movie ni Liza. Ang tagal pa, marami pang mangyayari. Huwag munang mag-press release ang tatay. Ayan, Tita Julie, thank you. At sabi naman ni Ching Bautista Silverio, Nay, deadbeat dad ba yung father ni Liza? Umaasa lang ba siya sa anak niya? Bida ba siya sa movie? Just asking. Mismo, ibato natin yun sa kanya. Ching Bautista Silverio. Di ba? Okay. Well, the apple does not fall from the tree. Truly, ang pagiging ungrateful runs in the family. Tama ka, wating-wating, ang ganda naman, di ba? The apple does not fall from the tree. Hinahanap natin ang ating kapalaran. Hindi tayo nga para bumagsak sa bibig natin ang anuman, di ba? Thank you, wating-wating. Yes, sabi ni Boy si Karagay, up to now, ipinagtatanggol siya ni Papa Oji, walang masamang tinapay si Papa Oji kay Hope. Totoo yan. Naku, nasusubaybayan ko yan. At kahit ako kausap ni Oji, wala siyang sinasabi. Ewan ko ba, Ate Chris, sabi niya, hanggang ngayon talaga, ang puso ko ay nagmamahal pa rin sa dati kong alaga. Di ba? Oo, siyempre naman, kasi minsan sa buhay niya, nagbagkasama sa at magandang pinagsamahan nila na nauwi lang sa ganito. Sabi naman sabi ni Tita Nene Ulanday, negang-nega na nga si Liza, huwag na kayong makisawsaw, Mang Jan. Kaya ikaw, Jan, di ba? Yan. Itong ama ni Liza ay makaduda lang. Hindi mo na nag-iisip ng sasabihin, baka naman gusto ring mag-artista nitong ama niya. Kaya Mr. Soberano, sa ilalim ka na lang muna ng mesa, huwag makuda, sabi ni Eddie Letada. Diyan na lang muna po kayo sa ilalim. Di ba? Nagpadala ng 10 pounds si Wating-Wating. Aba, nakaganda ang inyong FaceTime. Lalo. Wating-Wating, maraming salamat at kumusta kay Bahaw? Salamat Ito naman. Ito. Nay, kumusta na kayong lahat at lagi mag-iingat. Nay, walang pinagkaibang story namin. Pero ang pagkakaiba lang siguro, nung nangapit bahay siguro to. Oo. At nagkaanak, sinabi sa akin ng nanay ko na may kapatid kami sa iba. Alam namin at hindi nila alam. Mamaya ako babasahin ng buo ito ha. Erminia Carion, mamaya ako babasahin, may kabaan. Magbe-break lang po tayo mga kapatid, dyan lang po. Muna kayo magbabalik agad-agad ang Christy, per minute, Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year. Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Kumpleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportahang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa
kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snaku, cheese ring at pineapple pie ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba. Naranasan ko ang paglalagas at pagninipis ng buhok ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Black Beauty Gold Shampoo. Sa loob lamang ng 2 linggo ay tumubo at tumigil ang paglalagas ng buhok ko. Simula noon, ito na aking gamit at pati na rin ng kapatid at pinsan ko. Ano pang hinihintay mo? Punta na agad sa pinakamalapit na Mercury Drug Supermarket at subukan ang Black Beauty Gold Shampoo. Para sa updates, i-follow ang Facebook page at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Gold Shampoo, the secret to beautiful hair. Ang Black Beauty Gold Shampoo ay halal certified, distributed by Filusa at gawa ng Manip Corporation. Kumpleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. Jurassic Waterworld, Tsunami Wave, Zipline, 11 swimming pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Para sa banding na buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko. Oh! Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Para sa banding na buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko. Oh! Naranasan ko ang paglalagas at pagninipis ng buhok ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Black Beauty Gold Shampoo. Sa loob lamang ng 2 linggo ay tumubo at tumigil ang paglalagas ng buhok ko. Simula noon, ito na aking gamit at pati na rin ng kapatid at pinsan ko. Ano pang hinihintay mo? Punta na agad sa pinakamalapit na Mercury Drug Supermarket at subukan ang Black Beauty Gold Shampoo. Para sa updates, i-follow ang Facebook page at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Gold Shampoo, the secret to beautiful hair. Ang Black Beauty Gold Shampoo ay halal certified, distributed by Filusa at gawa ng Manip Corporation. Mel Bianco po, Pilipinas. Bakit iba ang Rhea Generics? Ang Rhea Generics ay isang pangako na ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad na gamot. Kapartner namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Kanyan tumupad ng pangako ang Rhea Generics. Ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Natagpuan mo na ba ang totoo sa'yo? 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid, maaasahan sa radyo at online. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Christopher Min sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang super. Okay, maraming salamat sa Buildex, RCD, Jeremiah, Janoy Danahol, Idol Lord de Vera, Inka Erning, DJ Chacha, and Kuyang Ted Filon.
malinaw na ang mundo ng aking anak na si Ted Filon. Congratulations. Isunod mo na ang isa pa. Hindi na mababalanse yan. Kahit itarong mo kay Tita Dolor Guevara. Ayan, magandang tanghali sa inyo. Tito Al Mendoza, Tito Sol Humida, salamat po sa oras. Marion Honor, Ashley and Lala Honor, mag-ingat mga anak. J Brothers at ang mga hindi nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Mama Noemi, salamat po. Sharon Cuneta, salamat. Tito Boy Christopher Ramos and of course, MTRCB member Richard Reynoso. May nagtatanong po sa akin, ano raw po ba ang nangyari kay Marcel Soriano? Bakit agad-agad ay nawala sa serye na ginampanan niya kailan lang, di ba? Siyempre, ang dami nagkukwento na siguro daw may nakalaban si Maricel sa loob ng produksyon. Nung kunin po, itong si Maricel doon sa Pira-Piraso to no? Ayan. Nung kunin po ng produksyon si Maricel, alam po niya na 4 taping days lang po siya talaga. At tinanggap po niya yun bilang pagbibigay respeto sa produksyon at sa role na kanyang gagampanan. Ayan, malinaw po, walang nakaaway, walang anumang problema. 4 taping days lang talaga ang kanyang tinanggap sa produksyon. Ayan. At syempre maraming salamat kay Katrina Karim. Nagpadala na naman ng 15 Malaysian ringgit. Wow, At sino ang nag-ano? Teka muna, bago ang valedictorian, sinamaxin po ang may mga post na kung ibabalanse ang balita. It's-a-tie lang sila ni Francesca. Parang ganon. Okay, Philippine Nueva, salamat. Ayan. Ang hirap minsan, ang hirap sa iPhone, mahirap din pag may moment. Sabi ni Herminia Carion, oo nga anak, kapitbahay yung kapitbahay. Hindi bali anak, okay lang, naintindihan ko. Thank you. Okay, sino valedictorian? Siyempre, nagbalik sa number 1, si Iram Dia. Na hindi na natutulog. Salamat, Iram. At si Ami Exit R2, si ay bagong pangalan na nag-hello. Uy, bago si Ami. Oo. Ami Exit Artucci. Artucci, no? Double C kasi, Artucci. Ganon. Artucci. Okay. Mhm. At si Lulu Malig na nag-hello. Sama natin si Lulu Del Pilar. Of course, ang mga lulululu ng aming buhay. Okay? At si Rona Bakla Laer na nag-hello. Kaya yan siguro talaga yung pakilala niya sa iba, no? Bakla Malamang, kaya yan ang Laer. kanyang- Thank you, Rona. At si Miss Nags, hello. Miss Salamat. Nags, buti po si Romel, nakita na, may mukha na ang pangalan. Correct. Kilala ka na niya, okay? At si Althea Lara Perez ng Israel. Ay, Althea, kumusta kayo dyan? Mag-iingat lang anak ha, doble-doble, triple-triple, pinagdarasal namin kayong lahat dyan sa Israel, okay? At ito na sila, Wating-Wating at Katrina Karim, marami pong salamat. Maraming salamat. At ako si Jericho ha, gusto rin maging member ng Tingaling-aling Angels. Wating-wating mag-iingat pa winter na sa inyo. Iram Lia, ganun din kay Juris Doctor Channel. Ganun din, pa winter na sa inyo kay Miss Nags sa Belgium. Katrina, maraming salamat. Thank you so much. At total naman maluwag-luwag ng kaunti ang kalye. Babatiin ko na sina Rhea Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan, Loida Saginsin at Juvians ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Dito ang coldest talaga. Winter peg ito. Ay, oh. Rita Magdalena and Mami Thelma, Jenny Briones ng Arizona, ingat anak. Neneng Putot Gensoli, Arlene Andes and Chris na Belgium, Ompong and Merly Ventura, Emer Arago and Annalyn ng Sydney, Blacktown. At syempre, ang rampadorang reyna ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong, Amitis Villagin, Juris Dr. Channel, magpagaling ka anak, napakasakit talaga niyan. Ayan, Neng Cabrera, Herminia Carion, Chutamor Jordan and Sister Jean and Jordan. Ay, Jordan. ng Denmark. Kasunod kasi, Chutamor Jordan kasi natawag ko tuloy. At Tita John Banyaga, magandang tanghali. Reggie Coloma ng Greece, si Agapame Poli Calimera, magandang umaga sa inyo. At Kim's K-Pau Food Center ng 12th Avenue, Caloocan City. Ayan. Favor po ulit, sabi ni Wating-Wating, birthday ng aking maganda at matalinong pamangkin na si Jasmine Balmores mula sa kanyang mga magulang
na legit CFMers at SNNers. Ayan. Happy birthday, Jasmine Balmores. Maraming salamat. Birthday, Jasmine! Okay. Uy, ano yung kwento tungkol kay Jinky Pacquiao? Naku, eto nga, nag-viral na naman ang kanyang mga, mayroon siyang video na nagba-viral na nakalagay pa doon, ang mga talaga social media accounts, ay mga basher, ang mga hindi natin talaga mapipigilan, nakalagay doon, ano nangyari sa itsura mo? Ganun talaga Ganun nilagay sa- ka-harsh. Ganun ka-harsh na, ano nangyari sa itsura mo? Ayun na, sunod-sunod na ang mga negatibong natanggap ni Jinky Pacquiao, nakakaloka. Meron akong napanood na isang vlog na kapansin-pansin talaga yung pagbabago ng kanyang itsura, di ba? Mm-mm. Lalo pa meron siyang kakambal. Eh di lalo na pagkukumparahin sila, di ba? Eh ayaw na ayaw ni JMB ng ganyan. Ay, naku, maraming Lalaki o salamat. babae man si JMB, nagpadala na naman ng $5. Anak, kahati na ba kami talaga sa gana mo araw-araw? Ano ba yan? Eh, napansin ko nga na yung kanyang bibig ay lumaki. Mm. Yung kanyang ilong ay tumaas. Ang kanyang cheekbone ay tumaas din. Hindi maiiwasan yung pagpansin. Mm. Pero ang akin naman Romel, meron pa ngang si Pacman nakipagbakbakan, si Jinky ang namaga. Parang ganon. Di ba parang ganon? Si Oo. Jinky ang tinamaan at namaga ang muka. Parang ganon. Nakakaloka. Oo. Ang atin naman, meron siyang gagastusin Mm. Tsaka gusto niya yun di ba? Wala naman siyang inabalang tao nung siya ay magpaayos, magpa-retoke, sabihin na natin, di ba? Oo. Ay, nako, nakakaloka. Ibigay na natin sa kanya yon. Total naman, ikaliligayan niya yan Kaya nga niya ginagawa ng paulit-ulit Pagkatapos ng isa naman bahagi. Pagkatapos ng isa, isang bahagi. Nakakaligaya sa kanya yan Natutuwa siya. Ibigay natin sa kanya yan. Total naman wala naman tayong anuman dyan di ba? Wala makakambag sa kanya. Ganon. Oo. Wala naman tayo. Pera naman niya yung nilustay niya dyan. Hindi Oo. naman nawakwak ang bulsa natin na magparitoke siya. Kaya lang, hindi rin siya dapat masaktan kasi nakikita kasi may resibo Kapag Ayun may na. resibo kasi talagang papansinin at papansinin. Ngayon, kung ayaw niyang mapansin siya, wag niyang i-flex. Kaso, ang dami-dami kasi niya pinopost tungkol Correct. sa kanilang kayamanan, tungkol sa ganda ng kanilang mga nabibiling propiedad, tungkol sa kanyang itsura. Kung ayaw natin na tayo ay pinakikialaman, wag mo ipakita. Yun Alam mo lang. naman, dut-dutin pa yan kahit hindi mo na pinakikita, sobra na yon, di ba? Tama. Kaso, alam ni Boycie Karagay na tumaas ang dolyar. Kaya Ayun na. napapansin siya. 56.87 daw, di ba? Ayun. Ayan, walang magawa sa pera. Kaya kahit ano na lang ginagawa sa mukha, sa katawan. Bili dito, bili doon. Pero sana wag nang ipagyabang. Dahil alam naman namin kung gaano kayo kayaman. Alam na namin yun, sabi ni Boycie Karagay. Yun yung wag i-flex, wag ipakita, wag iparamdam, wag masaktan kapag kayo pinapansin. Nagbibigay kasi kayo ng daan Kayo nagbubukas ng pintuan para pasukin kayo ng mga pagpansin, di ba? Oo, wala magagawa. Alam mo naman sa social media hindi na natin control kung magaganda lang ang masasabi at mga comment ng mga tao. Maganda, pangit na doon, halo-halo silang nagko-comment. Kaya wala tayong magagawa. Nang mabigyan daw po ng pagkakataon at karapatan ang ating mga marites na magbigay ng opinion sa social media, talagang wala na tayong magagawa. Sabi nga ni Boycie Karagay, ang meaning daw po ng marites ay ito: Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Oh, Totoo tingnan mo. naman, di ba? Yan po ang meaning ng marites. Ayan. Nakakaloka, no? Naku, si John, late na nung makisali. Eto, kay Tita Nene Olanday muna. Tita, parang ang hindi na nga siya. Ibang Jinky na. Huwag nang ipagyabang kasi at ang dami naghihirap ngayon. May punto naman si Tita Nene Olanday doon. Although of course, sabi nga natin, hindi naman natin pera yon. Oo. Akala ko nga nanay, si Jinky ang anak ni Mami D at hindi si Manny. Charot, sabi ni Wating Wating.
Oo, may mga ganun text, post, di ba? Opo na malalala ang mga comment na nakalagay doon. Kaya kung talagang binabasa talaga niya yun, siguro sa susunod hindi na siya magpo-post. Ano? Hindi ba't yung mga binibili niyang branded, pinopost niya, binira na siya ng binira kahit nung panahon na eleksyon, hindi rin naman siya tumigil, di ba? Nakakaligayahan ng tao. Talagang Yun na nga. Yun na nga kung yun ang pinagkukunan niya at pinaghuhugutan ng kaligayahan, ibigay na natin sa kanya yon. Nay, overdone ang face ni Jinky. Minsan, imbes na ma-enhance ang features, nagiging nakakatakot na ang itsura. Ume-alien na ang looks niya, sabi ni Ching Bautista Silverio. Oh, di ba totoo yun? Nakakapanibago. Totoo yan. Minsan, di ba, meron mga hindi bumabagay pagka pina-enhance, di ba? Yes. Nakita naman natin yung isang babae na talagang, naku, lahat na lang po yatang bahagi ng katawan. Celebrity po ito pinaayos na. Nanalamin siguro siya. Nakita yung mga kaibigan ngayon. Sabi sa kanya, Chuchu, what happened to your face? Oh, di ba? Nakakaloka kasi nga nanibago na. Si Tita Dolor nagtatanong kung ano daw ba yung sinabi ko tungkol kay Ted Filon. Tadi, kasama na sa ating alyansa si Kuyang Ted. Nagpa-opera siya ng cataract ng left eye niya. Sabi niya kanina, ako daw ang kanyang medical advisor. Ganon. Sabi ko kanina sa kanya, tinext ko. Sabi niya kasi, Nay, dati yung kanan ko, ang linaw-linaw. Ba't nung naoperahan yung kaliwa, parang ang luminaw na. Yung kaliwa, yung kanan, lumabo na. Sabi ko, mo na patagalin yan. Maghahabulan na yan. Ipagawa mo na rin. Huwag mo nang patagalin yan. Okay. Yun, tadi, katarak yun. Sabi ni Eddie Letada, hindi natin alam kung nang iinggit o nagyayabang itong si Jinky ng kanilang mga yaman. Ineng, dati ka rin tulad namin. Huwag kang ano dyan, ha? Sabi ni Eddie Letada. Nakakaaliw. Nagalit na lang si Eddie Letada tuloy. Ayan na. Oo. Na hindi kaya mag-showbiz na si Jinky. Peace, sabi ni Iram Lia. Hindi naman siguro niya gustong mag-artista. Di ba? Hindi naman siguro kaya lamang ay talagang ganon. Pero alam mo, lumalabas na yung bata. Yung di ba noon, nagkaroon ng issue tungkol sa anak ni Pacman sa ibang babae. Marami na rin. Oo, lumalabas na ngayon. At boxer na si Emmanuel, di ba? Si Emmanuel. Ito yung batang na-scoop ko to noon nung nagsusulat ako talaga ng matindihan. Ito yung yung anak nung nag-aayos ng mga bola sa bilyaran na pinaglalaroan ni Pacman. Yung Emmanuel Bacosa na ngayon pala ay isa ng boxer. At may itsura yung bata, di ba? Maganda dahil natanggap ni Jinky, di ba? Pero noon ikinakaila ito di ba? Walang pwede ikaila sa mundo, lalo pag nag-DNA test na. Di ba? Yun. Oo, ayan. Nanay, si Ronnie Baclaer at Rona Gay Real of Spain na members ng Tingalingaling Angels ay iisa. Nagre-branding lang. Nako! Si Rona Gay Real pala at saka si Ronnie Baclaer, iisa. Ayan na, binuking na ni Wating-Wating. Ay nako, nakakaloka, ang dami-dami dito. Sabi ni Philip Villanueva, ang sakit na sa bulsa. Very painful pa. Pero parang ini-enjoy ni Miss Jinky ang lahat ng ito. Ano pa kaya isusunod niya? Let's see. Sabi ni Philip, oo nga naman. At eto na, si Obet Sapin, nakahabol, hindi pa magsasara ang tindahan anak. Ang sabi niya, grabe na nga po ang itsura ni Jinky. Parang lagi nakanguso at hindi gumagalaw ang upper lip. Pareho na sila ni Miss Vicky Bello na parang sumobra na sa retoke. Wala talaga silang magawa sa dami ng pera nila. Sana maging active na lang sa charity si Miss Jinky kaysa magparitoke na si Vicky Bello lang naman ang nakikinabang. Ay, ano to? May punto ka dito, Obet Sapin, Pero yung kay Vicky Bello kasi,
Para siyang ganong gastos, kanya yung kumpanya, kanya yung klinika. Di ba? Yon. At sana, tama, oo. For charity, mas makatuturan yan. Mas makabuluhan yan. Okay. Pero kung ginagililigaya niya yon, okay lang. Why not? Ika nga. Tapos, Ching Bautista Silverio, ite-text ko sa'yo, hindi. Hindi anak, maniwala ka sa akin, hindi. Yon. Naku, hindi ko mai-ere. Personal to personal. maraming magtatanong na naman yan. Tingnan mo na yan. Napaka-personal Hindi. Yun lang may sasagot ko, hindi. O, di ba? Eto na yung kay John. Ako baka malimutan ko pa kay anak-anakan John. Eto, marami to Una muna, kay kay tatay ni Liza. Ay, si Mang John. Si Mang John. Sabi niya, Mang John, magsumikap ka na lang. Yun lang yun. Okay? Huwag ka nang nagdadagdag nega sa anak mo. Negality na nga, negalitus, negalili. Kung ano to Galilei? Galilea. Ayan, nagdadagdag ka pa. Hindi ka na lang magpasalamat kung maipapalabas na ang pelikula ng anak mo sa February. Ayan. At kay Jinky Pacquiao naman, I saw her noon. Hindi ganyan ang itsura niya. At kapag nakita mo ang tao sa kanyang tunay na anyo, magtataka ka talaga kapag may ipinabago. Huwag ipakita ang resibo para hindi pinapansin. Huwag nagagalit, lalo na kung meron naman talagang masasabi ang publiko. Mas maganda, huwag nang padagdagan. Sobrang layo na ng itsura niya ngayon kay Pacman. Ano ba? Magkalayo na raw. Dati ba, dikit? Grabe talaga mga komento, di ba? Kasi may malaya, nabigyan ng laya ang mga taong mag-comment. Oo. Si AM, dati hanga ako sa beauty niya. Ngayon, sa Kapaparitoke, hindi ko na alam kung ano na talaga ang real face niya. Maganda pa naman siya. Sikat na palengke pa naman, surname niya. Oo, totoo. May pinatatanggal siya May pinapaalis siya, di ba? Pinapaalis na? Baka napag-isip-isip niya talagang nakakaabala. Meron, may pinatatanggal siya. Sabi naman ni Mayang, Lara May Abrigo, magpagaling ka, anak ko. Ay, nakita ko na rin po yan, ay. Hindi ko po talaga nakilala si Jenky, kundi kay Senator Manny na kasama niya while nagbibidyoke. Sumobra na po sa paayos, nay. Hindi na pala maganda pag nasosobrahan. Sabi ni Mayang, oo. Ay nako, Jenke, sabi ni Mami Dionisia, Jenke, tama na yan, itigil mo na yan, baka magalit na si Manny. O, di ba? Yan, okay. Totoo, humahalakak naman ako doon sa sinabi mo, sis. Nagkakalayo na tuloy itsura nila ngayon ni Pacman. Buwahahaha. O, ayan. Sisa, okay, ayan. At ito pa, pahabol pa ito ni John. Tungkol naman ito sa mga anak ni Francis Magalona. Huwag na kayong kumibo. Huwag na kayong magsalita. Lalo na kung may lumabas ng ganyan na hindi rin naman pala kasal ang mga magulang nyo. Huwag na, tama na. Hayaan na lang nating kapalaran ang humusga sa inyong lahat. O ayan, yun na yun. Diba? O kapalaran talaga. Para tahimik ang lahat. Ganon. Naku, ang dami na. Alam mo talagang, si Jinky Pacquiao talaga ang paborito nila. Maiba lang po ako, Nay. Naka-exam ako dati si RC Muñoz sa isang show ng ABS. After ng scene, tinanong ko siya, ano po name nyo bago kayong artista? Sagot niya, si RC Muñoz po ako. Ha ha ha, sabi niya. Kasi nga nanibago si Eddie. Di ba? Si Eddie Letada nanibago dahil bagong bigla yung itsura. O, di ba naman? Ayun, ibigay na po natin kay Jinky yan. Kung ano gusto niya mangyari sa kanyang buhay, kanya yon. Pakialam ba naman natin, di ba? Dahil di naman na tayo inaabala. Yun lang po. Magbabalik pa rin po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year. Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Buhay unleash, nais
nais mo pang makamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo. Ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa ring asenso. Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleash! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Yang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Ang ating mga mata at tenga sa lansangan magbabalik na. Alisto, disiplinado, matapang at handang maglingkod. Totoong katuwang sa pagbibigay ng ulat trapiko at kalagayan sa daan. Ang dating taxi squad ng Radyo 5 muling aarangkada bilang True FM Road Warriors. Mas pinalawig, mas pinatindi ang pagmamasid at pagbabalita sa lansangan. Hatid ng pinagsanib puwersa ng mga driver ng taxi, TNVS, UB Express, Jeepney, Bus at Delivery Riders. Kambyo na sa biyahe at balita mula sa ating bagong lupon ng citizen journalists. True FM Road Warriors. Simula October 27, 2023 sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Magparehistro na. Ongoing po ang registration para sa True FM Road Warriors. Mag-message lang sa True FM Road Warriors Facebook page. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayanig. Christopher Minute. Kay Mama Ana Liaguno at Teacher RL ng Daraga Albay. Mag-iingat po kayo palagi. John and Ching Bautista Silverio, Louis Tolentino and Fern Hernandez, Jun Morondos, Joe Florendo, Fidel Sarmiento, Aris Bagtas, Nick Masangkay, Papa Jessie, Tito Rexy Chanco, Tito Rene, Tito Sofia, Angeles, Tito Manny, Tito Norris Garcia, Tito Abel, Tito Nene Olanday, Chan Torres, Johnny Sebastian, Esther Nanos, Toby Morabin, Mama Ana, Dan Cladesilas and Mama Cel, Eddie Letada, Gigi Dasha, Sirox Oracion, Bradley Guevara, Philip Villanueva, Prilin Lara May Abrigo, Jack Vivas, Nori Cornejo, Ricky Petilla, Nick Torres, Jemery Guzman, Paolo Obalde, at ang mga chika babes, Tita Julie Paras, Steve Ignacio, Julie Panganiban, Tita Nene Olanday, Marichu Promotion Espiritu, Leslie Besa Bicol, and Ana Di Guzman. Marami pong salamat sa inyong lahat. At syempre, si Neneng Putot Gensoli, binabati natin. At saka si Joseph sa LA. Sabi ni Herminia Cariona, wala sigurong trabaho si Herminia ngayon. Sabi niya, naku, hindi pwede magpasampal. Si Chuchu kay Maricel, baka lumipad ang ilong niya. Ay, sabi niya, school. actress, ang tinutukoy niya dito. Actress, ayan. Nakakaloka nga naman di ba? Uy, ang cute naman, ipinagtanggol ng todo-todo ni Richie Rivero. Ang kanyang girlfriend ngayon na si Konsehala, di ba, Leren Bautista. May say-say na ang post niya ngayon. Hindi na yung nye, at saka yung hindi na. Ano ang sabi ni Richie, anak? Ay, nako, ang sinabi ni Richie, ipagtatanggol kita sa anumang magbabati ko sa'yo, yung mag-aano sa'yo, dahil nandito lang ako, dahil ikaw na ang the right one ko. Oo, at saka yung sinabi niya na, bakit ko itatago? Totoo naman yung kanyang nararamdaman, di ba? Pero alam mo, may mga pictures na lumalabas ngayon sa mga pahayagan, kahit sa vlogs. Maganda yung Laren, ano? Opo. Maganda siya. Ang ganda niya. May mga shot siya na maganda siya talaga. Oo. May angulo lang siguro. Beauty queen, konsehala, di ba? Maganda siya. Nagagandahan ako sa kanya. Nung una kasi puro long shot no? Ngayon, pinaflex na.
Oo. At saka, yung pinaglalabas siya, wala nang mga ganun ngayon. Wala na. Pag-good Kasi- vibes na talaga. At saka ang ganda kasi nung sinabi niya na hindi ko pababayaan ng isang tulad mo na alam ko naman na sinserong nagmamahal sa kanyang kapwa ay basta na lang lapastanganin ng kahit sino. At ako'y bilib na bilib sa iyo, sumasaludo ako sa iyong kasimplehan at sa pagtulong mo sa iyong mga nasasakupan. Kasi sumasama si Richie di ba? Sa mga paglilingkod nitong si Leren. Siguro nabuhay sa isip niya na ganon. Ito naman si Leren, pagka tinatanong siya ng mga alam mo na, ng mga tagahanga ni Blythe. Bakit ganito? Ang sagot lang niya, bakit hindi po siya ang tanongin niyo, ba't ako? Ipinapasa niya, di ba? Oo, kasi naninindigan sila na walang inagaw, walang nang agaw. Yun eh. Kasi, ang hindi lang po kasi nakasama, yung panahon na putok na yung balita, pabalik-balik na doon sa Laguna itong si Richie, ipinagkaila nila. Doon nag-ugat yun eh. Doon nag-ugat yun. Kaso, eto din pala, at ipinagmamalaki na talaga ni Richie itong si Konsihala, di ba? Ayun. Gusto ko lang yung the right one. Diba? Matinding salita yun the right one. Kasi paano pagka nagkahiwalay sila at may sumunod ulit, the right two. Yung susunod, the right three. Di ba? Ay, susunod, the right med na. The right med na yan. Right med. Di ba? Ni naman ang Inday. Yan na yan. Correct. To the girl who I see as a real queen. Yung queen niya, boy, si Karagay, all caps yun All caps ang pagkagamit niya ng salita. Proud na Bakit? proud. Bakit si Blythe mukhang reyna din naman sabi ni Boycie. To the girl who I see as a real queen, sabi ni Richie. Yung queen niya doon, all caps. Allah, ako talagang Kahit na diba na ang edad nila, may 5 taon ang agwat, dead kasi hindi naman lang At sila saka, nangyari dyan. may hinamon pa si Richie. Yung best friend yata ni Blythe ba yun? Yung Bea. Gusto mo maglitawan tayo ngayon ng baho? Di ba may mga ganun-ganon? Oo, may mga pagganon talaga siya. Hindi siya Patola talaga. makakagod. Patola talaga si Richie. Pero at least yung pagpatol niya ngayon, may saysay. Ayun naman. Diba? May laman. Dahil pagtatanggol ito, para kay Konsehala Leren, haba-haba naman ang hair ni Konsehala. Ano ba yan? Yung dulo, natatapakan ko yata. Ay, sorry. Sorry Ayan, okay. Haba ng buhok ni Leren ngayon. Hay, nako. Ang dami talagang issue. Ang sarap pa sanang kumuda. No? Sarap pa sana hanggang 2 o'clock tayo, di ba? Ay, Diyos ko, hanggang 3 o'clock, hanggang 4 o'clock. Basta mamaya pong alas 4, mga kapatid, may biyahe po tayo. Nasasabihin mo, tara na. Tara na. Sakay na. Ay, Ilaw naku, bago na. yan. Ayan. Yan mamaya. Abangan Ayan ko rin po, to. totoo yan. Totoo yan. At sabi ni Philip, kahit ano sabihin ni Richie, taga-chuchu pa rin siya. Hoy, may binanggit siyang lugar. James Vincent Navarrete, mamadang salamat po. Tita Floria Estrada, Alvin and Filipina Magtalas, Reliable Pest Control. Ni Al Falconit, sobrang salamat. Tito Henry and Tita Lily Chua, Tito Henry and Letlet Pocabo, mahal na mahal ko kayo at mag-ingat. Elmer Gon and Cherry Loom, ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Maraming salamat sa iyo, Elmer Ngo. Dandan So, Delen and Daryl Buena ng Bantig Resort sa Matnog, Sorsogon. Puntahan po natin ito. Guy and Sandra April ng GSP iOptic. Of course, congratulations sa mahal nating si Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amana Water Park. Congrats! MMFF, subaybayan po natin ang pinroduce ng Sinico na pinagbibidahan ni na may Sharon Cuneta at Alden Richards. Ayan. Siyempre, Rene and Roma De Leon, maraming salamat. Ferdy and Jojo De Leon, mga anak, mag-ingat. Tita Weng Jamaji, congratulations for when I met you in Tokyo. Tita Roleta Esmilla, Dr. John Barcelona Bigan at Dr. LV Almasan Padlan. Ang dami-dami pang mahabol dito ng mga text messages. Pwede pa ba, Rebo? Pwede pa? Okay. Eto para kay Miss Jinky. Ayan.
parang oo, totoo kayo yung nagsabi kanina. Parang ang nagkakahawig na ngayon si Mami D at saka si Jinky. Hindi na si Manay. Manay pa dyan, double E, Manay. Ito nga Ayan. na si Roderick Sotalbo nagpadala na mensahe. Kuya Romel, Ay, Versatec. meron siyang mensahe na, Kuya Romel, pagtanda ni Jenky Pacquiao, lalabas yung mga salamat, Doc. Sabi niya. Lumilipas kasi yun no? Bumabagsak. Expiration. Bumabagsak. So, yung mga tao dyan, nakahanda na. Nakahanda na rin siguro. Totoo yan, bumabagsak. Naku, magsasara ng tindahan ni Nanay dahil habol. Ay, okay. Thank you so much po. Romel, salamat Salamat din po, Nanay. At bati ko lang po yung kaibigan si John Michael De Leon. Maraming salamat, kapatid. Maraming salamat sa iyo, John Maric De Leon. Stay negative, be positive, kaya natin to. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Hanggang bukas pong muli mga kapatid, dito lamang po, dito pa rin sa... Christy, per minute. Salamat po ng marami. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Biogesic. Sa sakit sa ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Dunkin, pasalubong ng bayan. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Nagsisimula ng dumagsa ang mga bisita sa Manila North Cemetery kahit mahigit 1 linggo pa bago mag-undas. Hanggang sa Miyerkules, October 25 na lang kasi ang paglilinis, pagpipintura at pag-aayos ng mga nicho. Bukod dyan, nag-abiso na rin ang pamunuan ng North Cemetery na hanggang October 29 lang muna sila tatanggap ng mga libing. Sarado rin ang kanilang opisina mula October 28 hanggang November 2. Paalala na rin ang pamunuan ng sementeryo simula October 26, araw ng Huwebes, hanggang sa mismong undas ay ipagbabawal ang lahat ng alcoholic beverages, flammable materials, armas o matutulis na bagay, videoke at kahit anong sound system at anumang gamit pang sugal. Babawalan din ang vendors maging ang mga sasakyan mula October 28 to 29. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Biogesic. Sa sakit sa ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Dunkin, pasalubong ng bayan. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid. Iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. So magandang hapon po mga
kapatid, and welcome po sa Maksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi at ngayon po mga kapatid ay October 23, 2023. Ako po, si Shari Roman at mga kapatid, makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Pao Cruz ng AXIS Party List at tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Isang magandang hapon pong muli, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayang nanonood sa kanilang mga tahanan at of course sa ating mga kababayang OFWs sa buong mundo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ayun. And syempre sa mga nakamonitor po, gaya nga po ng sinabi ni Idol Rafi, good morning, good afternoon, good evening. Di natin evening. Sure. Ayun. So, sa lahat po ng mga viewers po natin all over the world, maraming salamat po sa pag-support kay Idol Rafi. And syempre, mga kapatid, yung ating hotline sa AXIS, OFW hotline po natin. Nasa screen po ninyo lahat yan. Mga kapatid, kung gusto nyo po, lalo, especially po yung mga OFWs natin na nangangailangan din po ng tulong, pwede po kayong tumawag at mag-text dyan. At yun, meron din tayong Facebook page. Yes, of course. At marami po kasi yung nagtatanong paano po makakahingi ng tulong sa opisina ni Congresswoman Jocelyn Tulfo or kung pwede bang pumunta pa sila sa Congress. Hindi na po kailangan na pumunta pa po doon dahil of course ayaw po natin na may hirapan din ng ating mga kababayan. So, maaari po kayo magmensahe sa aming official Facebook page. Yan po ang Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Makikita nyo po sa inyong screen, meron po siyang blue check mark sa kanang bahagi ng kanyang pangalan. Muli, paalala po namin ito lamang po ang kaisa-isang official Facebook page ni Congresswoman Jocelyn Tulfo kung saan siya po ay nakaputing Filipiniana at hindi po kami nanghihingi ng kahit anumang kabayaran wala po sa aming mga lumalapit po sa amin. Libre po at bukas po sa lahat ang opisina po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo at of course ng ating AXIS Party List. Pag nagmensahe po kayo dyan sa aming official Facebook page, tatawagan po namin kayo or iti-text kapag meron na po kaming hihingi ng mga detalye, lalong-lalo na yung mga humihingi ng tulong medikal, pangtustos sa pag-aaral, meron din yung humihingi ng mga gamot, meron po kami yan. So, wag po kayong mag-aalala, masasagot po namin isa-isa ang inyong mga katanungan. At sa atin pong mga kababayang OFWs, alam ba siya rin maraming tumatawag doon sa ating hotline. Maaari po kayong tumawag at mag-text dyan sa mga numerong naka-flash sa inyong screen or para po sa ating mga kababayang nakikinig sa kanilang mga radyo, maaari po kayong tumawag sa 02-8293-9209 or mag-Viber, mag-chat, mag-text, ano kayong isa pa? WhatsApp. Yun. WhatsApp yung color green. Sa 0917-899-5000. 24/7 po yung hotline na yan. Kung hindi man namin kayo masagot today, panigurado po may sasagot po sa inyo mula sa AXIS Party List. So mga kapatid, sa Wanted sa Radyo naman po, pwede kayo magpadala ng representative sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And magdala lang po tayo ng ating mga vaccination cards, mga kapatid, dahil mahalaga po yan. Yan po ang unang hanapin din po ng mga guard sa baba. And syempre kung kayo po ay isang OFW, kaya po nang ginagawa ng ilang po nating complainant, pwede naman po kayo magpadala ng kahit isang representative lang naman po, mga kapatid. Okay. At by the way, nais po naming magpaabot po ng taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng ating followers. Nakaabot na kami sa 150,000 followers sa official Facebook page ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At kami po ay muli nagpapasalamat, taus-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala po sa AXIS Party List at makakaasa po kayo na patuloy po kami sa pagseserbisyo at pagbibigay ng serbisyo publiko sa inyong lahat. Thank you very much. Okay, ito naman, ready na natin yung ating unang sumbong at aksyon, si Paul Rolyo, at humihingi po siya ng tulong na makausap po yung kanyang misis. Nagpaalam lang naman daw po kasi attorney na magtatrabaho, pero nakipaghiwalay na po ito sa kanya sa hindi niya po malamang dahilan. So nais pa rin sana niya sa tulong po ng ating programa, mabuo yung kanilang pamilya dahil sila nga po ay may mga anak. Naku, para ito ngayong last week natin na case, Sharia, na gusto niya makipagbalikan sana, makapag-ayos sila ng kanilang asawa para sa mga bata talaga. Opo.
Good afternoon po, Sir Paul. Magandang hapon po sa inyo. At maraming salamat po sa paglapit nyo sa Wanted sa radyo. Sir, nabanggit nyo nga po na nais nyo po makipagbalikan sa inyong misis. Simula kailan pa po kayo hindi magkasama ng iyong misis, sir? Dito po lagi na po siya nagtatrabaho ng Maynila. Simula kailan po yun, sir? Mga 1 taon na po. 1 taon na po nakaraan. Kailan po siya nagsabi, sir, na ayaw na po niya? Nung pinabarangay ko po sila, Kailan po? nito lang pong September. Ano po ang sinabi ng inyong misis sa inyo, sir? At sabi niya po sa akin, pag pinabarangay ko daw po sa lalaki niya, hihiwalayan niya po ako. So may lalaki na po ito. Yung po ang kongkot, nabasa ko po sa chat niya na mahal sunduin mo ako, pupunta tayong Sorsogon. Na hindi dapat sa inyo pinadala doon sa kanyang bagong kinakasama, tama ba? Hindi pa naman po sila nagsasama, kumbaga po nagkikita-kita lang sila. Bago niyang boyfriend. Parang ganun din po. Kayo ba, sir, kasal po? Opo, Ilan po ang inyong mga anak? 3 po. 3. Ano po ang naging dahilan ng inyong misis sa inyo, sir, nang nakipaghiwalay siya sa inyo?